11 days lang ata. Usually namin, December pa yun. No? December, panahon na sa nagsasaya ang mga tao para wala naman ang security guard. December. Yeah. So, tapos gagamit ka ng ganito kalaking halaga. So, parang may mali ata. Parang may mali naman ata. Ganyan, hindi mo pwede lang gamitin kong Christmas party dahil the purpose of the Christmas is to gather in the Calabia. So, not for Christmas bonus or for Christmas ayuda. Lahat ng projected. So, yan siguro yung mga importante rin labas. Kasi, I'm sure many of sila. Sabi nila ito, kung paano binasto yung when it was received and process for Philippines. Ilang period na ang baba ng security pa rin. Bilang siguro, ako kasi nagtutuloy naman ng public safety sa Philippines. Also, these motherfucking badass keeps fucking standing on my bed. And so on and so forth. So, ano yan, hindi December, ang mga tao din masasaya talaga. So, parang hindi masyado yan. Din isa pa po, din kahapon, hindi pala kahapon, over the weekend, naging mainit na sa social media, yung nirepost ni Senator Pia Cayetano na splice video, at kahapon, na may nag-file na po ng ethics complaint laban sa kanya dahil nga sa pag-repost ng mga ganito na ang sinasabi, dapat po Senator Judge ka, wala ka sa mga ganyan ng klase ng diskusyon. Tama po ba yung ginawa ni Senator Pia na i-repost yan? At ano yung effect naman nito as an impeachment court na Oh my God! Pero with due respect, pag Senator Judge ka, siyempre, mas ito ay sinupangan ng your own to become impartial. So, I'm sure this is my Parang Senator Pia, na i-post yung ganitong video, very focused naman on supplies at may mga bakit pa talaga na control sa mga drone spelling ng mga drone parang from a UP below gathering parang kahit na mag-post ka ng isang video sa TV yung mga basic information ay hindi, no? Bro, can you fucking stop? Ginagawa ako kasi napanood ko talaga yung actual na palitan. Alala ko yan eh. Kaya nakakalungkot din talaga eh. So, bakit kailangan mag-isip? I will actually kill this. Magtiwala sa tala. Registered sa SEC. Kasi kaya secure ka. Sa pagtubal, pag nag-dial online. Sigurado kasi ipag-iba mo at hindi tatawagan ang iyong contacts. Contact mo dyan sa pagiging lawyer to get truthful, and results for highly technical. Pero sa pagpapos na ito yung center, it appears, no? Sa mismo ay may mga allegedly na violate. Pero hindi naman yung kailangan na video. Kaya lang nakakasmaya. Sige po. Sa isang bungalo. At kung my God, I'm fucking sorry. ang contact ni Senator Pia. Kasi sabi niya na kasi siya lawyer sa teacher. I know I used to be easy. I don't want to fucking be interrupted yet. Mag-espouse ng mga fake information. My time. Sige po. Yan yung babantayan natin dito na ipano sa ethics committee. Tingnan natin ano magiging desisyon dyan ng ethics committee. Gino. Gusto ko may hawak yan ng ethics committee. Dean, for the meantime, maraming salamat po sa mga discussion. Thank you po. Ay, maraming salamat I'm ulit. stuck. Sir Christian. I'm stuck here forever. Good morning po. Salamat po. Si Dr. Catherine Norton, Convenor ng Bantay Senado at Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Read up. Mula sa usapin ng impeachment, punta tayo dun sa utos ng Pangulo, Christian, ha? Yes. Okay. Yung abiyenta sa Ecological Solid Waste Management Act, gano'n ba kahalaga ito? Pinag-usapan lang natin ng isang araw, sa isang environmental group, pero siguro sa parte ng mga ahensya. Oh my God, there's fucking roadblock. Whether maamyentahan na o hindi pa, paano yung mag-discard natin? Kausapin po natin ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA,
Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, good morning! Christian Good Actor morning. po. Good morning, John. Good morning, Robert. At good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Mahigpit po ang direktiba ng Pangulo sa Correct. Luzon na Mark. amyendahan na ang solid waste management Fly. plan. Pero siguro ang tanong ko, Yusek Torre, kung matatagalan ang proseso ng amyenda Somebody sa help batas, me. paano po ikilos ng MMDA ang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Metro Manila na taon-taon po nagiging problema ang basura at ang baha? Ano, ito ba tayo, tama ang sabi ng Presidente na talagang paguhin na natin yung maraming pala. Kasi, management, dapat update na natin yan dahil ito nalampasan na tayo ng teknolohiya at tayo sa mga provision ng mga batas na yan. Pero sa ngayon, sa atin lang, gusto natin i-impose, i-call muna. I-impose muna ang Pilipinas. Sapagkat napakaraming bahagi ng problema natin sa Metro Manila at baha at traffic. Hindi mo natin Pilipinas. Opo, disiplina. Pero doon sa amyenda na sinasabi po ng Pangulo, General, ano po ang nakikita niyo dito na para pwede rin po pagbatayin ng mga mamabatas natin? Doon sa sinasabi ng amyenda, anong yung amyenda? Ano ang dapat na i-incorporate na natin at this point in time? Ano pong input ang pwede po ninyong Alam niyo, numero uno talaga, yung mga marami ng teknolohiya ang solid wind to energy. Okay, maraming teknolohiya dyan. Pero marami dyan sa mga teknolohiya na yan, baka hindi po sa sabihin na natin, may pwede magsunod, pwede may mga proseso na hindi pwedeng gawin. So, dati okay yan. Pero sa ngayon, dahil lumabas ng mga teknolohiya na pwede na naman parang gawin safely, sa ngayon, dahil ang environmental impact ay mamilipan, dapat na talaga natin i-consider yun. Kapag ang ibang mga bansa, yun na nga ang ginagawa. Dapat makipage tayo sa ating teknolohiya sa iba't ibang parte ng mundo na nag-advance na sila ang ibang mga bansa like Singapore, Japan, Korea, ang kanilang mga basura sinusunog nila pero amo at the end of the day, nagiging fertilizer pa. Dahil lalagyan pa nila sa mga lips, naging pagkain ng isda, naging pagkain ng naging pataba ng mga aquatic plants na naging pagkain ng isda. So, marami tayong mga pwedeng gawin na ngayon ay posibleng na-restrict ng ating mga batas. Pero siguro kasi pag pinag-uusapan natin ng mga magagandang technologies na gano'n, General, kaakibat din nun ang budget. At hindi po biro kapag usapin ng budget dahil palaging prasuhan sa Kongreso kung sino nga ba dapat ang priority paglaanan ng budget ng mga alomasyon. Paano po kaya ito dapat ma-push as talagang priority para mabigyan po ng karampatang budget para ma-achieve po yung mga ganong technology na magiging kahanay natin ng ibang bansa? Ako naniniwala ang budget ay nandyan. Okay? Ayaw sa atin na nangyayari dyan, yung accountability, at pagkatapos siyempre, ang pinaka-importante sa lahat na tanong palagi, yung bang napagkitan na ng mga pasilidad ay nagagamit ba natin ng maksimum kapansinan. Kasi parang naman marami tayo dyan mga nabili na yung mga sila kung dyan lang hindi nagagamit tapos ang solusyon natin, procurement sa mga palipago na pareho rin ang naman nagagamit. So, mag-image muna kung ano meron dyan. At pagkatapos, kung kailangan additional na budget, siguraduhin natin na ang accountability ay napakalakas at effective. Ayan, opo. Kapit tayo ng konti, General, pag-usapan natin yung issue ng ulan at traffic. Ito nakaraan po medyo malakas-lakas po ang pag-ulan, may pagbaha. At pati din po yung naging traffic. May mga kakilala ko galing ng Quezon City, mga 7 o'clock, nandito, nakauwi na ng Mandaluyong lang, 10 p.m. Ano po ang naging dahilan nitong matinding traffic natin, General? Totoo yan. I cannot pinpoint on a single cause, ano? Pero ang baha sa Metro Manila ay sigurado ko, hindi lang yung problem. Hindi lang din ito one problem. Malaking bahagi nito ay i-emphasize ko talaga, discipline problem. Kasi kahit gaano karaming pumping station ang aming tapakpuhin, kahit gaano karaming pero ang lilinisin namin, kahit gaano pa karaming clean-up drive ang aming gagawin, kung patuloy pa rin nagtatapos ng basura sa maging lugar, paulit-ulit na lang tayo nililinis at paulit-ulit din tayo nagpapahay. Tama. Kanya-kanyang effort naman ang po ginagawa ng mga LG, diba yung iba para may compensation doon sa mga magsisegregate na maayos, yung sa recycling. Ano po nakikita ninyong dahilan, General, bakit ganun pa din? Hindi nagiging consistent. At every time na may ulan, whether bagyo o hindi, tumataas ang tubig, baha pa rin.
At pagkatapos nagkalat yung basura. Oo. Totoo yan. Kaya nga, ang solusyon na nakikita namin dito tatlo talaga eh. Mahusay na infrastructure, tuloy-tuloy na maintenance, at tapos disiplina ng bawat mamamayan. Kasi, pag tinignan talaga natin ang datos, MMDA removes around 1,000 tons of garbage every month from public stations and waterways. And that is on top of the 12,000 tons of garbage na nadadap natin sa landfill natin, kinukulat natin sa ibang mga NGOs. Kaya, even after clearing operation, pagkatapos natin maglinis, kung babalik din lang, dahil sa improper disposal, we're just prolonging the argument kaya pabalik-balik na ng sukal. Kailangan talaga natin disiplina sa ating mga mamaya at tuloy din ang trabaho ng ating gobyerno. Opo. General, isa pa po sa mga mabuhay links natin, kagaya po dito sa labas namin yung Esguerra, itong Esguerra, dating one-way, ngayon may nakapaskil na two-way kahapon. So, ano pa pong mga kalsada yung binago natin na pwede na ngayon pa two-way na din, two-way lanes na din ang pwedeng magamit para po marinig yung mga kababayan natin, mga motorisay, kung pwede na nila madaanan pala sa pwede na pala dito. Pwede mo namin i-ensure, for the update and completely, pakitignan na lang sa ating MLK Facebook page, sa MLK Twitter, sa ating mga accounts dyan, sa social media, para sigurado updated. Hindi ko lang kung masigurado kung makumpleto kung masabi sa inyo lahat ng mga pagbabago sa traffic system natin. Bigyan nga lang natin sila ng paliwanag, General, bakit natin, sabi niyo po marami-rami ito, bakit tayo nagkaroon ng pagbabago? Ano ba yung naging basis natin for this, General? Tuloy-tuloy naman ang ating pag-aaral kasi sa ating mga traffic law. Ginagamitan namin ng simulator yan. Tapos napipilig din sa feedback ng mga tao kung ano yung mas possible sa kanila, ano yung mas feasible na gawin. At kung nakakita naman namin na pwede natin balance ang feasibility at saka yung convenience at ang ating traffic engineering, nakikinig naman tayo sa ating mga kababayan. Ayan, opo. At siguro proper announcement din, para di nag-aaway-away. Yung iba kasi sanay sa one-way, tapos bigla sila may makakasalubong, galit na galit. Yung pala doon sa una, may nakasulat na two-way traffic. Nasagot yung isa, one-way yan! Sasagot yung isa, kailan pa? Di ba medyo nagkakaroon sila ng conflict pagdating doon. Siguro doon